Japan! Ohio! So, ayun na nga mga ka-stress, ganyan nga pala kapag ikaw nasa ibang bansa, puro trabaho na lang o minsan kahit ayaw mo na magtrabaho, pero pag naiisip mo na malaki ang kikitain, pipilitin mo pa rin magtrabaho kahit na maraming pagod at puwit ang nararamdaman mo o Yes! hindi naman ako nagda-drugs, pero bakit ba adik ako? Adik ako sa mga trabaho o yan nga pala ang sideline ko mga ka-stress kapag wala akong trabaho at wala akong pasok. Yan naman pinagkakaabalahan ko at lalo na kapag ka-day off ko, yan din ang pinagkakaabalahan ko. Hindi nga pala ako nagsasay ng oras dito dahil nanghihinayan ako sa kikitain. Kaya sa mga inggitera dyan, sa mga naiinggit nga pala sa akin, huwag kayong magtaka kung misang araw malaman na lang ninyo na mayaman na ako kasi naman puro lang trabaho ang ginawa ko dito. Char! Kung umangat-angat man ako ng kaunti sa buhay, siguro naman deserve ko yon dahil naman sa sobrang dami ng trabaho ang ginagawa ko dito at wala naman akong pinalalagpas na hanap buhay dito. At ayan nga pala, dahil i-deliver ko na nga pala siya, sariling sikap ko, sariling paghahakot ng mga gagawin ko, kahit para na rin akong kargador dito sa Japan. Ako nga pala yung klase ng tao na kahit anong klaseng ibigay ng trabaho sa akin, gagawin ko kahit na hindi ko alam, pipilitin kong alamin para lang mapakinabangan nila ako. Wala nga pala ako inaatras sa trabaho dito, basta't alam ko itinuturing ako bilang tao, hindi ko pababayaan kahit na sino maging amo ko. Minsan, mas masarap talaga maging amo ang mga Hapon kaysa sa mga kapwa natin Pilipina. Hindi ko naman nila lahat, pero mas maraming Pilipina na kapag naging amo mo, talagang lalampasuhin ang pagkatao mo. Mas masarap ang magtrabaho sa ganito na halos walang makikialam sa'yo basta't matapos mo sa tamang oras yung mga gawain mo, hindi ka na nila pakikialaman. Di ba mga ka-stress, medyo nakakatamad nga lang siya dahil ang dami kong hahakutin. Minsan sakat na rin sa balakang dahil di na rin mga kabataan. So, ayun na nga mga ka-stress, ganun lang ang routine ng aking buhay. Pagka natapos ko yung aking gawain, i-deliver ko siya. At pagka-deliver ko, sabay na rin ang aking pag-pick up ng mga bagong gawain para naman isang kuhaan lang at hindi man ako masyadong mahirapan. At dahil nga sa marunong ako mag-drive, so ayan ang laki ng tulong sa akin ng pagmamaneho na ito dahil kahit saan ako magpunta, kayang-kayang gawin. Kaya totoo naman pala talaga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya tandaan nyo mga ka-stress, kapag ikaw may goal sa buhay, dapat nakafocus ka lang kung saan ang mga pangarap na dapat mong abutin. Kung may mga taong humahatak man sa iyo pababa, huwag ka magpapadala doon dahil mga inggitera lang yan sa buhay natin, kaya dapat matuto tayo sa buhay. Sabi nga kapag inggit, pikit! Thank you for watching! Buhay Japan!